senators, ang total overvote is 16,801,212. This represents 30% of the total votes cast at 56 million. Ang ibig bang sabihin ng COMELEC dito sa datos na to? Sa bawat tatlong Pilipino, isa ay tanga para bumoto ng mahigit sa 12 kandidato for senators? Yun ang ibig sabihin ng COMELEC eh. Sa datos na yan eh. 56 million ang valid votes cast. However, 16,801,212 ang overvoted. So, isa sa bawat tatlong Pilipinong botante ay tanga. Yun ang ibig sabihin ng COMELEC eh. Now, if however, tingnan mo yung numero, i-divide ninyo, kumuha ka ng calculator mga kababayan kung hindi kayo believe sa mathematics namin ni Ate Claire. 16,801,212 divided by 12 is exactly 1,400,101. Ibig sabihin, yung total number of overvotes is divisible by 12. Mali yan. Mali yan. Kasi kung divisible by 12, hindi overvote yan. Hindi dapat overvote yan kasi nga 12 is the maximum number of votes for senators. So kung ang total vote is 16,801,212 divided by 12 is exactly 1,400,101, ibig sabihin 1,400,101 ballots yan, valid lahat ng boto na yan. Kasi kung overvote, it should have been divisible by any number of 12 plus a fraction thereof. Gets ninyo? Kasi ang overvote is 13 magsimula. Hindi magsimula ang overvote ng 12. Kasi swak yan. Pasok pa yan. So pag nag-13 ka, overvote na yan. So dapat the number is divisible by 13, 14, 15, 16, or any fraction thereof above 12. Kasi kung 12 exactly, swak lahat yan. Dapat binilang yan ng makina. Now imagine, 16,801,212 votes were not counted. Hala, George, lintik ka talaga. Ipaliwanag mo naman. Ano naman palusot mo, George? Sige. Ano na naman ipapalusot mo? So, at anong gagawin natin, Attorney Glenn, kay ano? Pananagutin talaga yan si George. Pananagutin talaga. Hindi ko pupugutan ng ulo yan ha kasi ayoko mapunta sa impyerno. Pinangaralan ng payat tayo ni John Lee. Sayang yung kamay. Sayang yung kamay mo. Figuratively speaking, dapat papanagutin. Dapat makulong niya talaga yung lintik na hayop na yan. Dapat gorgorin yan sa COMELEC. Ulitin ko mga kababayan ha, the total number of votes na nilabel as overvote na hindi binilang ng makina is exactly divisible by 12. Ito pang worst mga kababayan, Ate Claire. Ito total to ha. Pumunta kayo sa website ng COMELEC. Kung ayaw nyong maniwala sa akin. Pumunta kayo sa website ng COMELEC. Drill down to each precinct. Lahat ng presinto, 93,000 plus. All overvotes for senator per precinct are divisible by 12. Hindi lang total. Hindi lang yung total. Bawat presinto, i-drill down nyo. Kasi total to eh. You drill down to each precinct. Kasi pinakita ko yan sa media eh. Nag-press conference kami ng United People's Initiative nung the other day. Sinabi ko sa media, sige kayong pumili. Dito tayo sa sa Luzon. O anong rehiyon? Anong probinsya? Anong munisipyo? Anong barangay? Anong presinto? 6 parameters yan. Pagdating sa senator, 240. Divide by 12, 20. Exactly divisible by 12. So kung divisible by 12, pasok yan sa total number of maximum votes for senators. Any number, if it's divisible by any number above 12, overvote yan. Kasi above 12 na. Above 12 na. Sumobra ka na. So dapat divisible yan by a number of 12 plus a fraction thereof. Kasi 13, 14, 15, 16, yun yung overvote. Any number less than 12,
pasok yan sa balota. Hindi dapat overvote itong 16,801,212. Now, ito yun, Ate Claire. Anong palusot ni Comelec? Unahan na natin to. Unahan natin itong hayop na election operator na to, acting as chairman of Comelec. Unahan na nga natin to. It's either this is a programming error or daya. It's either this is a programming error or daya to. Na sasabihin na naman ni George na ano yan, glitch. Glitch na naman. Suntoking data sa mukha. Puro glitch na naman. Oh. Yeah. Oh, glitch na naman. Puro na lang glitch. Lahat ng may explain, glitch. Oh. Ayan mga kababayan. Makinig tayo kasi dalawang araw na ang press con namin. Walang sagot ang Comelec sa divisible by 12 na overvotes. Wala. Ayaw nga nilang sagutin tayo, di ba? Kasi even though nagsalita na yung NAMFREL, meron silang statement dyan, no? Na nakita nila yung mga discrepancy nga, yung pagluwa ng makina sa mga balota, yung mga lahat ng mga insidente na nanonotice natin. Nag-heat-stroke na. Nag-heat-stroke na yung pero makina ang niya. Comelec, yun na. Kabago-bago. Mag-move on na lang My tayo. goodness. Parang yun ang gusto nila. Kaya nga, hindi tayo pwede mag-move on. That's not acceptable to us. Kasi dadayain na naman, di ba? Ang pagdating ng 2028 and preparation ito nila. Na kung hindi tayo kikibo, hindi. Mga kababayan, mga kababayan, itong 2025 elections, dry run to sa 2028. That's true. Kung palulusunin natin to, ngayon, ito na naman ang gagawin nila sa 2028. Hindi na tayo makakawala sa kanilang, kumbaga, tayo na ang modern slaves of Egypt. Kailangan natin ng Moses para makawala tayo. Kailangan natin ng Diyos. Kung gusto niyo, magiging slave tayo para na tayong mga alipin sa Ehipto. Kung papayagan natin tong mga hinayupak na to. And it's not acceptable to say to move on. Because to move on is to turn your back sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, and let them suffer for their lives. For whatever misfortune will fall on them because we moved on today. Yan ang tandaan natin mga kababayan. If we moved on today, we turn our backs sa mga anak natin, sa mga apo natin, and damn them for their lives. Kung anong misfortune ang mapapala nila dahil we turn our back on them today. Our backs on them today. Yeah. Kaya nga, kumukulo talagang dugo po niyang operator na George Garcia na yan. Kaya tinalaga talaga ni Marcos yan dahil ito ang binalak nilang gawin sa atin. Attorney Glenn, natanong ko ba ito sa'yo? Yes. Hindi ba sa'yo questionable na biglang pumasok itong si Kiko at saka si Bam? I'm not surprised. Why? I'm not surprised. Mga kababayan, uli, siguro tinalaga talaga ako ng Diyos ng 15 years na to. Napunta kay Marcos, napunta sa kung saan para may sagot ako palagi sa mga tanong ninyo. Yeah. Nung sumipa si Bam Aquino as number 2, hindi na ako nagtaka. Unang-una, mandaraya si George Garcia. Pangalawa, sabi ko sa inyo, si Lisa Marcos ang magbibilang ng boto. Di ba? Kaya nga hindi ako tumakbo eh. Maraming nagtanong sa akin, ba't hindi ka tumakbo? Gusto ko nga sampalin yung bruha na yan, yung wakwak na yan. Kung siya ang magbibilang ng boto, ako ang unang sasampalin niya. Tatalunin niya ako. Ayokong ganon. So, nung lumabas si Bam Aquino, ang pumasok sa isipan ko, yung isang dinner namin one time sa bahay nila sa Nara Street sa Forbes Park. Kaya nga sabi ko sa inyo, tinalaga talaga ako ng Diyos along this way para may sagot talaga ako sa inyo. Ako din, lagi ako may sagot. Din. Yes, ang sabi ni Lisa, bago daw siya na pangasawa ni Bangag. Ni Mr. Bangag, dilawan din siya. Dilawan daw siya. Dilawan naman talaga siya. Dilawan talaga. I mean, this is a voluntary admission, Ate Claire, mga kababayan, spontaneous. Therefore, it's true. Kasi spontaneous niyang sinabi eh. Sabi niya, bago kami nag-meet, dilawan naman talaga ako. So I will not be surprised if i-accommodate niya yung mga dilaw. Yeah. So yun ang sagot ko dyan, Ate Claire. And remember, parang yung nanay niya nagtrabaho yata sa mga Aquinos.
Yeah, ano, nagtrabaho. Actually, parang Oh. paghihiganti na yung ginagawa ni Lisa Tanas eh. Nagtrabaho sa mga Aquino at Mayordoma, yun ang nakarating sa akin. Mayordoma, So, yung kanyang siguro nanay. accommodation na lang din niya. Siguro si Lisa Tanas nakita niya yung bonggang buhay ng mga Aquino nung time na yon, eh nainggit siya. Nainggit siya kaya ngayon, No, nagnanakaw ang barwa. ano, Ate Claire, it Nagnanakaw served na as her nagnanakaw. motivation. Mm-mm. Na-motivated siya. O Yeah. na-motivated siya sa kanyang greed. Yeah. Mm. So, sa tanong ko sa iyo na hindi ka ba nagulat sa result nito ni Kiko No, Matching at saka, hin- mga kababayan hindi. natin hindi makapaniwala. 'Di ba? Hindi talaga sila Maniwala na makapaniwala. kayo. Mga boss, maniwala na po kayo kasi sinabi ni Lisa na dilawan siya. So, i-accommodate talaga niyo mga dilawan. In fact, ang mga dilawan nanalo din sa House of Representatives kasi gusto niyang tugisin si Inday Sara. Para. Oh. Yeah. Yun lang naman yun eh. Ang gusto kasi niya, makontrol ang buong Pilipinas. Na tulad ng pag-aari niya tayo at tayong lahat ay alipin ng bruhang wakwak na yan. Now, Attorney Glenn, napatunayan natin na talagang although alam natin na talagang initiative ni Bangag, ng gobyerno Bangag, nila Tambaloslos, na kausapin yung mga kongresista na yan, pilitin, kumbaga forcibly to sign that impeachment kay Inday Sara, kapalit. Sinabi ni Inday Sara yan, kapalit ng 1.5 million cash, 6 million ayuda, and other prices. So, bilang isang abogado, kung narinig mo mismo, galing sa kanilang campaign manager, sa kampo nila, ang pag-amin na intentionally, di ba, binayaran nila sa ngalan ng Kaban ng Bayan ang mga kongresista para pumirma sa pag-impeach kay Inday Sara. Ano ba gagawin natin dito, Attorney Glenn? Bilang isang abogado, Bloodbath! paano natin panagot? Bribe, yeah. Ate Claire, ang sagot yan, bloodbath. Tama yung sinabi ni Inday Sara. Mag-trial tayo kasi I want to see a bloodbath. Ay baka doon niya gugurgurin yung mga binayaran. Gorgorin niya Because, sa ebidensya. True. kasi kung ako yung abogado ni Inday Sara at may ebidensya talaga, ilalatan ko yan. Kaya ako inimbes dahil binayaran kayo. Tapos, bigla kasi I don't know kung naalala mo yon na parang may statement si Inday na may video siya. Hanapin ko ngayon. Baka inaantay niya talagang yung itong hearing na yan para i-present niya. Napaparinig ko lang to I think, ito. Saan ba to sinabi ni Inday? Ito. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong... Narinig mo? Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya. So, pag merong nagsalita siya about sa kanya, sasagutin ko kung sino. So may na-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Hindi about sa akin, about sa kanya. Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mo pagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga lang makaalam ng video. Ako lang. Hey, narinig mo? May sinasabi si Inday sa... Parang malabo ba? Para may sinasabi si Inday dati pa yon yung about ni Franz Castro, yung mga nagtutulig sa kanya sa Congress. Sila Giuliani. May sinasabi kasi si Inday na video. Sabi niya siya lang daw ang may hawak noon. Naalala mo yan? Medyo short lang kasi yung clip na yon. Pero hanggang ngayon, yun nga, ako naman, ang understanding ko, yung video na yan, kasi based sa pag-uusap natin ngayon, baka nga yung paghamon ni Inday sa kanila na sige na, excited nga siya, di ba? Na gusto niyang ituloy yung impeachment. Baka doon niya i-present yung mga video, whatever video, kung ano man yon. I don't think si Inday Sara I don't think the Vice President is bluffing. Yeah. I really don't think that she's bluffing. When she said she wants a bloodbath, she intends it to be a bloodbath. That's true. Kung totoo yun, kung may ebidensya talaga na binayaran yung mga congressman, ilatag mo yan dyan.
At kung may totoo, may video talaga na si Marcos na talaga, wala nang pagdududa na nagsisinghot, eh ilatag mo yan dyan. Iniisip And ko that rin would really yun be a bloodbath. baka ilatag sa impeachment yung, kasi hindi lang daw isang video na sumisingot siya eh. Baka kaya malakas talaga ang loob na paghamon ni Inday Sara. Ate Claire, tulad na ng sinabi ko siya privately, di ba? When I was there in, I've been there 3 times with you over the past 2 years. Palagi ko itong sinasabi even sa my closest friends. Matagal na si Marcos na ganyan. So kampante na siya sa circle niya na gumawa ng ganyan. Pagsisinghot. So with being oblivious na to whatever the others are doing. So along the way, may naka-video niyan. So kaya sabi ko yung video is not one version. Maraming version yan. Maraming version yan. Hindi pa nga lang lumabas. Because Marcos have been doing it for a long time. Matagal na niyang bisyo yan eh. So marami na rin naka-picture sa kanya or naka-video sa kanya. So hindi isang version. Hindi lang yung version mo. Yeah, baka ilabas sa Senate yung version ni Inday. But hindi yun. Bloodbath yun. Bloodbath yun. Yeah, kaya huwag tayong tumigil, mga kababayan. Hindi tayo titigil. Walang mag-move on sa pamilyang ito. Walang mag-move on. Mga kababayan, sorry ha if I sounded agitated kanina because I really cannot imagine that we will just turn our backs sa ating mga anak, sa ating mga apo who are dependent on us. Kaya nga palagi ko sinasabi pag uwi ninyo sa bahay, tingnan nyo, titigan nyo yung mga anak ninyo at mga apo ninyo who will fight for their future. They cannot speak today. They cannot vote today. Sino ang who will fight for your future? Si ate, si kuya, si nanay, si tatay, si lolo, si lola. Tayo yun. Tayo yun. Good enough. Nandyan si Ate Claire, I'm here. Nandyan ang United People's Initiative. But for you to tell us, or sino ba yung nagsabi na move on, that's the biggest betrayal of mga trolls nila. Mag-move on na raw tayo. mga trolls nila. I would like to believe na. I would like to believe na mga trolls nila. Hindi itong mga matitino nating viewers today. Hindi kayo. I'm sorry about that. I just feel so agitated and so angry about it. Nasabihin lang sa atin to move on. Of course, if we moved on, sila ang mananalo. Don't give it to them. Don't hand it to them in a silver platter. Yung bruha na wakwak na yan, naku, kung nasa harap ko lang talaga, ulitin ko, sinampal ko na, kaliwat kanan 1,000 times. Makaganti man lang tayo sa kanyang paglapastangan sa Pilipino. Pipitikin ko yung butod niya. Lisa, yung butod mo, papitikin ko yung bruha ka. Walang niya yung bruha na yan. Yeah. Ako, I'm looking forward na lumaban, magprotesta si si Mr. Sir si General Mr. Felix. Yes. Sana magprotesta siya para may maipakita tayo na may lumalaban talaga laban dito sa COMELEC na ito. Yan ang pero ito Ate Claire ha, mga kababayan, malinaw talaga na napabulaanan ang palusot ni George Garcia with this one. Nasabi niya na doble yung election return kaya babawasan natin uli. In this case, yung isa lang ang nabawasan, yung isa nadagdagan. Hindi totoo na nagdoble yung election return. Kasi ang election return, mga kababayan, pareho yan, addition. Di ba? Wala namang eleksyon na nagmaminus ka ng boto. Meron bang negative voting? Nakarinig ba kayo? Walang negative voting Yeah. Lahat ng boto plus yan. Yes. So kung nadoble, i-minus mo. So dapat silang dalawang kandidato minusan. Hindi. Yung isa lang minusan, yung isa dinagdagan. Yung isa binawian. Yung isa binawian, yung isa binigyan. Mali yan. Malinaw yan na sinungaling ang lintik na operator ng eleksyon na si George Garcia. Hindi ko tatawagin chairman yan. Operator yan. Yeah. Operator, sinungaling eh. So recently, di ba nanawagan si Pastor Quiboloy doon sa manual voting? Hindi sila pumayag, di ba, Attorney Glenn? Hindi papayag si election operator, mga kababayan. O linawin natin mga kababayan na pag sinabi kong election operator, si George Garcia yan. Hindi ko tatawagin chairman yan. For as long as makikita yung kanyang kasinungalingan, ito sinungaling ito eh. Tingnan nyo, ano na namang ipapalusot niya dyan sa overvotes divisible by 12. Exactly divisible by 12. The maximum number of allowable votes. Allowable votes nga ang maximum of 12 eh. So dapat binilang yung 16,801,212 votes. Hindi overvoted. Na hindi binilang.
That adds another reason na dapat bilangin natin yung mga balota because yung mga kababayan, the best evidence is the ballots. So buksan natin yung balot. Sabi ni Truth Tuber, bakit di ba pwedeng kasuhan yan si George Garcia? Ay maghahanda ako, kakasuhan ko talaga. I-impeach talaga natin yan. Whether lulusot o hindi, at least we tried. Nag-try tayo. Yeah. At Attorney Glenn, meron pa ba tayong pasabog na patungkol dito sa Dayan na na-notice mo? Aside from that, as soon as we discover it, alam mo naman kung sinong lalapitan ko, ikaw lang naman eh. Yeah. So, but ako talagang, go ahead, Attorney Glenn. Sige, Atile, ikaw muna. No, ako talagang ang gusto kong mangyari, sabi ko nga, kung meron lang akong capacity, lahat ng mga sa tingin lang dinaya, mag-electoral protest ako. Ponduhan ko kayong lahat, pero wala akong capacity. So hanggang panawagan lang ako dito na, ilaban natin na mabilang yung boto. Kasi sobrang pandaraya. Ito, Ate Claire, i-demand talaga natin na bilangin ang mga balota uli. Bilangin natin na mano-mano kasi hindi na kapanipaniwala yung eleksyon na to. Nagdagdag ng 5 million, nagbawas ng 5 million, yung pala, hindi naman pala totoo ang palusot ng COMELEC. Ito naman, nag-nullify ng 16,801,212 votes for senators. Yun naman pala, hindi justified yung pag-nullify. Kasi swak doon sa 12. Attorney Glenn, sinabi na rin yan ng mga abogado katulad ni Attorney Torion, no? Na nasa batas daw ang pag-demand ng taong bayan sa manual vote. Nabasa ko nga, meron. Diba? Meron sa Republic Act 9369. Oo, manual counting. So ngayon, ayaw nilang payagan. So ngayon, kung ayaw payagan ni George Garcia ng COMELEC, kasi nga, syempre, mabubuking yung kanilang mga mga anomalya. So, ano ang pwedeng gawin? Kasi narinig ko kay Attorney Torion na titignan nila, i-raise ba nila ito, i-appeal sa Supreme Court? Ano yung legal remedy dito? Kung ayaw pumayag ni George Garcia na bilangin na mano-mano dahil nga may mga nagre-reklamo na talagang may dayaan. Hindi lang nagre-reklamo basta-basta. May mga supporting documents. Ate Claire, napabulaanan natin yung palusot ni Garcia sa 5 million votes na nadagdag at binawas. Ito yun. This is breaking news. Big explosion to. Pasabog to. Ano to? Nuclear bomb to. Diyan sa COMELEC. Plus yung 12 million na 16 million na hindi dapat na overvote kasi divisible by 12 lahat. Yeah. I'm not sure kung ano yung legal remedy ni Attorney Torion. Pwede siyang tumakbo doon sa ang una diyan, mag-demand muna sa COMELEC ng manual count ng manual recount ng ballot. Ayaw pumayag ng COMELEC. With the evidence, pwede silang umakyat sa Korte Suprema. That is kung aaksyonan din nila. Pero the usual route is election protest. Alam naman natin sa election protest magastos, matagal at walang mananalo kasi kontrolado nila Kontrolado nila yung proseso So ngayon, mga kababayan, ang i-demand natin is manual recount ng balota na hindi dadaan sa protesta. Kasi magastos yun, o madugo yun, and sila pa rin ang magkukontrol. So dapat nga, ang magbibilang ng mano-mano sa mga balota are independent people. Okay, this goes this way. Okay, yung RMA, ilulusot yan ni George Garcia, yung random manual audit. Random manual audit. Merong about 700 to around 800 ballots na ballot boxes na bubuksan, bibilangin na mano-mano to check kung tama ba. Huwag kayo maniwala dyan, mga kababayan. Hindi na dadaan sa electoral protest based hindi on dadaan yan. Okay. Ano yan? Administrative process yan nila. Sila yan. Mga kababayan, tama pala na pag-usapan natin yung random manual audit. Huwag kayong maniwala sa resulta ng random manual audit. Yung 800 precincts na yan, dati-rati, ang rule actually is you will choose they will choose itong mga 800 precincts. Dapat malaman yan sa araw ng halalan, midday. Sa tanghali tapat ng araw ng halalan. That's the only time magtambiolo sila para malaman kung ano mga presinto itong 800. Ang problema, back in 2010, 2013,
it's always 4 days before the elections. Alam na nila ano mga presinto ang i-random manual audit. Alam nila. Kung alam na nila, edi